sa mga mayayaman, hindi lamang para sa mga middle class, at maging, sabi dito, even to my servants, kahit yung mga katulong, even to the low class people. So God, ibig sabihin, God will going to use every people. Ang promise is for all groups of people. The Holy Spirit outpouring is for all the generation, lalo na sa generation natin ngayon, mga kapatid. God is no respecter of a person. Nagtapos ka man ng pagka-doktor, kung ano man po ang tinapos mo, kapatid, you are entitled for this kind of promise. God says, I will pour out my Spirit upon you. I will pour out my Spirit. Ano man po ang race natin, Hapon man ito, Pilipino naman ito, ano man po, He will surely pour out His promise to us. God is no respecter of person, sabi niyo kanina, dahil hindi niya pinipili na tapos ka man o hindi, doktor ka man o hindi, o magsasaka ka o hindi, wala nang magsasaka dito, ano man ang kalagayan mo sa buhay na ito. You will entitled of this promise, of this outpouring of the Holy Spirit. And He will use us. He will use us for His kingdom, to populate His kingdom. He will use you. He will use us, everybody. Mayroon po tayong gamit sa kariyan ng Diyos. Amen? Don't think, huwag niyong isipin na wala kayong kakayahan. Ay, hindi ako marunong magsalita. Ay, hindi ako marunong mag-Bible study. Hindi kayo nakapag-Bible study. But, mayroon kayong dila. Remember po yung sinabi ko ng mga nakaraan. The outpouring of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na baba, it came in the form of a tongue. Right? Ulitin ko. It came in the form of a tongue. Bakit? Hugis dila. Dahil gagamitin niya po yung mga dila. Diba? Hindi naman yung hayop ang magbabalita sa kabutihan ng Diyos. May dila nga sila pero hindi naman sila kapagsasalita. Tayo po. Mayroon po tayong dila. Kaya kung hugis dila, maaari siguro. May interpretation lang naman yun. Maaaring hugis dila dahil sino nga naman ang mga tao nang nagsasalita? Ay, sino ba ang mga hayop nagsasalita? Ibig sabihin, ang tao lang ang magsasabi sa kalulutihan ng Diyos, yung greatness ng Panginoon. Maaaring sabihin mo, I'm not good enough, hindi ako marunong magsalita. No, may even lang yung maliit lang na patutungo. Kahit nandun ka sa trabaho mo, kapatid, magpatutungo lang, sabihin mo lang na mahal ka ng Diyos, ganito, punta ka sa church, ganun lang. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, nandun naman si brother, sister, o nagsalita ka na kaagad. You will be a vessel. Ang point ko, mga kapatid, is the Lord of the harvest ay hindi lamang po nakaupo. Hindi tayo gagamitin ng Panginoon. We just only sit down here na ma-entertain para makinig ng salita ng Diyos every Sunday. I'm going to charge you and challenge you, mga kapatid. Lord of the Harvest, Global Ministries, members, that we will go out and testify and witness so that we will go to populate the kingdom of God. Amen? Hindi lamang po nakaupo dito, mayroon po tayong gagawin. He doesn't just to save us na nilinis tayo, binago tayo, nandyan lang pang display, no? God wants us to use us. That's why the outpouring of the Holy Spirit, He doesn't give this, He does not pour this Spirit to a people who will not use. Hindi niya ibibigay ito kung hindi natin gagamitin. Ano bang purpose? Sa mga nakarang mensahe, the power, ano ba yung power na hinihingi natin? Kapangyarihan lang ba na kumita? Kapangyarihan ba? Ano bang kapangyarihan ang gusto natin? Nais ng Panginoon na makuha natin ang kapangyarihan na ito. Empower. He would like to empower us to be a witness. God uses our life for His glory, for His kingdom. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah. Music ministers, tayo po ay tumayo. Shall we stand?